Ang una kong pagbisita sa Chocolate Hills sa Bohol, Philippines. Sa wakas, narating ko rin ang isa sa mga pinakasikat na tanawin sa Pilipinas, ang Chocolate Hills dito sa Bohol. Matagal ko na itong nakikita sa mga pictures at videos, pero iba pa rin pala talaga kapag personal mong nasisilayan. Iba yung pakiramdam, parang hindi ka makapaniwala na totoo siya. Bilang isang solo traveler, may kakaibang excitement, pero may halo ring kaba. Yung tipong ikaw lang mag-isa, pero sabik kang tuklasin ang lugar. Habang papalapit ako sa destinasyon, unti-unti nang nagbabago ang tanawin. Mula sa mga simpleng kalsada, mga puno at tahimik na probinsya, biglang makikita mo na lang ang mga burol na tila ba pantay-pantay ang hugis. Parang may nagdisenyo, parang may artist na nagplano ng bawat detalye. Pero ang totoo, likha pala ito ng kalikasan. At nung makarating na ako sa viewing deck, grabe, napahinto ako, parang napako ang mga paa ko sa kinatatayuan ko. Isang malawak na tanawin ng daan-daang burol ang bumungad sa akin, para silang mga tsokolate na nakaayos sa isang napakalaking tray. Doon ko naintindihan kung bakit tinawag itong Chocolate Hills. Sabi nila, umaabot daw sa higit 1,200 ang bilang ng mga burol na ito, at bawat isa may sariling hugis at karakter. At kapag tag-init, nagiging kulay tsokolate ang damo, kaya mas lalo itong nagiging kahanga-hanga. Habang nakatayo ako doon, hindi ko maiwasang mapangiti. Tahimik ang paligid, presko ang hangin, at parang saglit na huminto ang oras. Sa mga ganitong sandali, marerealize mo na, hindi mo kailangan ng maraming tao para maging masaya. Minsan, sapat na yung ikaw lang at ang ganda ng kalikasan sa harap mo. Sa totoo lang, hindi lang ito simpleng tourist spot. May kakaibang pakiramdam dito. Parang pinapaalala sa'yo kung gaano kaganda ang mundo at kung gaano tayo kaliit sa gitna ng napakalawak na kalikasan. Habang pinagmamasdan ko ang mga burol, napaisip ako, ilang taon na kaya ang lumipas bago nabuo ang ganitong kagandahan? May mga kwento rin akong narinig tungkol dito. Ayon sa alamat, gawa raw ito ng dalawang higanteng nag-away at naghagisan ng lupa at bato. Nakakatuwang isipin, pero kahit anong paliwanag, scientific man o alamat, nananatiling misteryoso ang lugar na ito. At siguro, yun din ang isa sa dahilan kung bakit lalo itong nakakaakit. Habang umaakyat ako sa hagdan papunta sa pinakamataas na viewing point, ramdam ko ang pagod sa bawat hakbang, pero hindi ako tumigil. Kasi alam ko, may mas magandang tanawin na naghihintay sa taas, at tama nga ako. Pagdating ko sa pinakataas, mas lalo pang lumawak ang tanawin. Parang walang katapusan ng mga burol, parang umaabot hanggang sa dulo ng paningin ko. Sa sandaling iyon, napangiti na lang ako. Hindi dahil may kasama ako, kundi dahil kahit mag-isa ako, buo ako, hindi ko napigilang kumuha ng maraming litrato at videos. Gusto kong i-capture ang bawat anggulo, bawat sandali. Pero habang ginagawa ko yon, napagtanto ko, kahit gaano kaganda ang camera, hindi pa rin nito kayang makuha ang tunay na ganda ng personal mong nararamdaman. Kung mahilig ka sa nature o gusto mo lang mag-relax at mag-enjoy sa tahimik na lugar, siguradong magugustuhan mo ang Chocolate Hills. Ito yung klase ng lugar na hindi mo lang basta makikita, mararamdaman mo. Sa unang pagbisita ko dito, masasabi kong isa ito sa mga experience na hindi ko makakalimutan. Hindi lang dahil maganda siya, kundi dahil sa pakiramdam na binigay nito sa akin, isang pakiramdam ng kapayapaan, kalayaan, at pagiging buo kahit nag-iisa. Isa ito sa mga lugar na babalikan ko, hindi lang para makita ulit, kundi para maramdaman ulit. At habang papalubog ang araw, mas lalo pang gumanda ang paligid. Unti-unting nagiging golden ang kulay ng mga burol, at nagbibigay ito ng napaka-relaxing at peaceful na vibe. Parang sinasabi ng kalikasan, magpahinga ka muna. Nandito lang ako. Sa huli, napaisip ako, gaano pa kaya karami ang ganitong kagandang lugar ang naghihintay lang na madiskubre ko? Gaano pa karaming biyahe ang pwede kong gawin kahit mag-isa? Kaya kung may pagkakataon ka, huwag mong palampasin na makita ang Chocolate Hills. Hindi mo kailangan ng kasama para maranasan ang ganitong kagandahan. Dahil minsan sa buhay natin, kailangan din nating huminto, tumahimik, tumingin, at ma-appreciate ang ganda ng mundo. Ito ang aking unang pagbisita sa Chocolate Hills sa Bohol, at sigurado ako, hindi ito ang huli.